Kung ang wrath o galit ay isa sa 7 deadly sins, bakit ang Diyos mismo ay nagagalit din? Sa series na ito, tatalakayin natin ang 7 deadly sins ng mas malalim at hindi lang surface level. Hahalukayin natin ito mula psychological, biblical at spiritual. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang deadly sin na wrath o kung sa Tagalog ay galit. Ito ang kasalanan na maraming tao ang nalilito. Dahil alam mo ba na hindi naman sinabi ng Diyos na masama o kasalanan ang magalit, dahil kahit ang Diyos mismo ay nagagalit din. Ngunit bakit napasama ito sa 7 deadly sins? Tandaan mo ito, God never condemns anger. Hindi pinagbabawal ng Diyos ang makaramdam ng galit. Ngunit ang galit na walang kontrol, yan ang hindi maganda. Ang sinabi ng Diyos sa Ephesians 4 verse 26 ay ganito: Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Karapatan mo ang galit, lalo na kung ito ay valid. Kung may taong nanakit sa iyo o ginawan ka ng masama, normal ang magalit ka. Ngunit ang mali lang ay kapag nagpalamon ka na sa galit mo. Anger can be righteous, but it must be governed. Naunawaan mo ba yan? May katuwiran ang galit mo. Ngunit kung hindi mo ito mapapamahalaan ng ayos, ito rin mismo ang sisira sa iyo. Dahil ang wrath ay galit na ayaw papigil. Ang hangarin nito ay hindi hustisya, kundi makapag-release ng tensyon. Naunawaan mo ba yan? Dito ka wag na wag malilito. Wrath is one of the 7 deadly sins. But God has wrath too. Ibig sabihin ba niyan, nagkakasala na rin ang Diyos? Mali. God's wrath is slow, measured, and directed to evil, not ego. Naunawaan mo ba yan? Gaya ng sinasabi sa Psalm 103 verse 8, The Lord is slow to anger and abounding in steadfast love. Kahit nagagalit ang Diyos, naroon pa rin at hindi nawawala ang pagmamahal niya. Ikaw ba, kapag ba nagagalit ka, ganyan ka din o gusto mo nang pumatay? Human wrath is usually immediate, self-centered, and triggered by wounded pride. Ang galit ng Diyos at galit ng tao ay kailanman hindi magkakapareho. Dahil ang galit ng tao ay laging self-centered at nakatali madalas sa kanilang pride. Ngunit ang galit ng Diyos ay hindi ganyan. Bagkus, sinabi pa nga mismo sa James 1 verse 20, The anger of man does not produce the righteousness of God. Naunawaan mo ba yan? Ang galit ng Diyos ay may pagmamahal, kadakilaan at katuwiran. Ngunit ang galit ng tao madalas ay sakim at nagbubunga lang ng kasamaan. Kapag Diyos ang nagalit, nasa katuwiran pa rin ito. Ngunit kapag tayong mga tao ang nagalit, nawawala na tayo sa katuwiran. Naunawaan mo ba yan? Hindi na tayo makapag-isip ng tama dahil galit na lang ang nasa isip natin. Wrath narrows perception. Kaya pansinin mo, kapag nagagalit ka, kumikitid din ang utak mo at binabaliwala mo na ang mga pagpapaliwanag sa iyo dahil nagpapadala ka na lang sa galit mo. Wala ka nang pakialam kung alin bang tama o mali. Ang nasa isip mo na lang ay kung paano ka makakapanakit pabalik. Tama, hindi ba?
Kaya sabi sa Proverbs 14 verse 17, a hot-tempered man acts foolishly. Dahil kapag galit ka talaga, nagmumukha kang tanga. Tapos marirealize mo lang yan kapag humupa na ang galit mo. Tama hindi ba? Saka ka lang magsisisi kung kailan huli na. Ito ang tatandaan mo, hindi sinabi ng Diyos sa Biblia na bawal kang magalit. Ang sabi dito, do not act while governed by it. Huwag kang kikilos, magsasalita o magpapasya habang pinamumunuan ka pa ng galit mo dahil dyan ka magkakasala. Proverbs 16 verse 32, whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Lakan, hindi man ako sigurado rito, ngunit naniniwala akong kalulugdan ng Diyos ang mga taong mapagtiis sa galit nila. Kaya't sa oras na magagalit ka, alalahanin mo kung saan ka posibleng dalhin ng galit na ito kapag nagpadala ka. Dahil madalas, hindi maganda ang kahantungan mo niyan at alam nating pareho yan. Ang taktika ng demonyo ay ganito. Hindi kanyan kayang galawin, kaya't ang papasukin niyan ay isipan mo. Itutulak kanyan na magkasala sa paraang uubrusin ang pasensya mo. Kaya't sa tuwing susubukin ka sa ganyang paraan, alalahanin mo ang ginawa ni Jesus sa Matthew 26 verse 63 nang siya ay batuhin ng mga maling paratang. Jesus remained silent. Nanahimik lang siya, hindi dahil guilty siya o mahina siya at hindi niya kayang ipaglaban ang sarili niya. It is because silent is not weakness, it is control. Ikaw ba, kapag may nag-trigger sa'yo, nananahimik ka ba o bigla-bigla ka na ring nagagalit agad? Kaya mo bang manahimik at kontrolin ang sarili mo sa tuwing may mga taong gagalitin ka? Dahil kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo at mabilis kang magalit, isa kang mahinang lalaki at hindi yan kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Sa usapang modern psychology naman, ganito ang nangyayari sa utak mo sa tuwing magagalit ka. Anger activates the amygdala and shuts down the prefrontal cortex. Ibig sabihin, sa tuwing magagalit ka, ang parte ng utak mo na responsable sa reasoning o pangangatuwiran ay nagsa-shutdown. Dahilan para hindi ka makapag-isip ng tama. Literal kang nagiging bobo kapag nagagalit ka. Kaya kapag sinabing anger clouds judgment, hindi yan basta metaphor lang. Isa yang katotohanang sampal sa mukha mo na nagiging literal kang bobo at bumababa ang IQ mo sa tuwing magpapatalo ka sa galit mo. Alalahanin mo yan sa tuwing magagalit ka para kahit papaano makaramdam ka ng hiya sa sarili. Tandaan mo ito, control does not mean repression. Ibig sabihin, ang tamang pagkontrol sa galit mo ay hindi mo makukuha sa pwersahang pagpigil dito. Dahil ang mangyayari lang niyan ay passive-aggressive behavior. Mas magiging bitter ka pa at lalong titigas ang puso mo. Kaya't huwag mong isuppress o pwersahang pigilan ang galit mo. Mali rin yan. Ang tamang paraan sa pagkontrol ng galit, biblical at psychological man, ay ganito. Delaying expression.
Naalala mo ba kanina ang ginawa ni Jesus? Nanatili siyang tahimik sa kabila ng mga maling paratang, choosing how and when to confront. Ang sabi ng Bible, be slow to anger. Huwag kang magpapasya agad kapag galit ka. Pakalmahin mo muna ang sarili mo upang hindi ka makagawa ng mga estupidong bagay. Seek justice, not emotional discharge. Tanungin mo ang sarili mo, ang galit mo ba ay naghahangad ng hustisya o gusto mo lang maglabas ng galit mo? Dahil madalas ganyan, wala ka nang pakialam sa hustisya o alin ba ang tama at mali. Ang gusto mo na lang ay manakit din. Ginawan ka nga ng masama, ngunit hindi maitatama ang mali ng isa pang mali. Ipapaalala ko lang sa iyo, ang galit na hindi mo makontrol ay sisirain ka. Sisirain ang relasyon mo sa ibang tao. Sisirain ang imahe mo, ang pagkatao mo, at maging buong buhay mo ay kaya nitong sirain o wakasan. At kapag magagalitin ka, paglalaruan ka lalo ng mga tao dahil literal na bumababa ang IQ mo sa tuwing magagalit ka. Mahiya ka naman sa sarili mo niyan. Alalahanin mo itong sasabihin ko. Ang galit mo ay maihahalin tulad sa isang apoy. Kapag hindi mo ito nakontrol, ikaw ang susunugin nito. Naunawaan mo ba yan? At tandaan mo, we have a mission. We have a movement. We don't chase validations. We chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, Lakan.